Nabiktima na ba kayo ng fake news? Dahil sa dinami-raming misleading content online at mga nakaka-trigger na social media posts. How would we know kung alin ang tama at totoo? Yan ang ating aalamin sa kaalaman ng lahat. Welcome to the capital of the Philippines. Welcome to Manila. Naitatag noong June 24, 1571 ni Miguel Lopez de Legazpi, ang Maynila ay isang espesyal na lungsod that holds extreme historical significance. Share ko lang, alam nyo ba na for over 300 years ay nagmistulang city within the city ang Intramuros? Ito rin ang nagsisilbing sentro ng kultura at politika sa ating bansa noong panahon ng mga Kastila. Isa sa mga iniwang alaala ng nakaraan ng mga Kastila ay itong mga tranvia. Ang tranvia ay isang uri ng public transportation system na umiikot sa buong Kamaynilaan through a series of tramways o tracks na built-in sa mga kalsada noon. Pero who knew na itong tranvia din ang maghahatid sa isang mag-asawa mula Pasay hanggang Loton, at mula Loton naman ay bumiyahe sila pasantaan na Maynila upang simulan ang gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. At dinala nga kami ng aming paglalakbay dito sa panganay na lokal ng Iglesia ni Cristo, ang lokal ng Punta Santa Ana. Actually nga po, ayon sa matatandang mga kapatid, nabili nga po itong lupa na to sa halagang 820 noong unang panahon. At mula nga po noon, napagpasyahan na po ng pamamahala na magpatayo na po ng lokal. Kaya po noong 1937, pinatayo po ang semi-concrete na kapilya na nakikita nyo po ngayon. Pero sa kasalukuyang panahon po, hindi na po ito yung lokal na pinagsasambahan po ng mga kapatid ng lokal ng punta dahil meron na po kaming bago at modern na gusaling sambahan na full concrete na po na ilang hakbang lang po mula dito sa kapilya po na ito. Sa kasalukuyan po, ginawa na po siyang museum ng iglesia na binibisita po ng mga kapatid at mga panauhin upang magkaroon po ng karagdagang kaalaman tungkol po sa naging history ng iglesia. Pero hindi dito natapos ang gawain ng kapatid na Felix Manalo. Dahil mula sa humble beginnings nito, dito sa Maynila, at patuloy pang lumaganap ang Iglesia ni Cristo hanggang sa makarating dito sa Pampanga. Share ko lang po sa inyo. Alam niyo ba na ang Pampanga ang unang probinsya na naitatag noong panahon ng Espanyol? Isa rin ang Pampanga sa 8 rays of the sun, represented sa ating watawat. Ganon siya ka-espesyal. At noong 1918 ay umabot na mula Maynila hanggang Central Luzon ang kanyang pangangaral. At dahil dito ay naitatag ang kauna-unahang distrito o dibisyon ng Iglesia ni Cristo dito sa Pampanga. At nandito naman po tayo ngayon sa lokal ng San Fernando kung saan matatagpuan ang District Office ng Pampanga East. Sasamahan tayo ng ating kaibigan at i-share niya sa atin kung paano nagsimula ang gawaing pagpapalaganap ng Iglesia ni Cristo dito sa Pampanga. Ang isa po sa mga unang lokal dito sa Pampanga ay ang lokal po ng Santo Tomas. At mula po roon ay dumami na rin po ang mga lokal na natatag dito sa Pampanga. Hanggang sa noong January 18, 1924 ay ipinasya po na matatag na ang dibisyon ng Pampanga. Doon po kasi ang tawag po ay dibisyon, hindi pa po distrito. At tuloy-tuloy lang ang naging gawain ng Iglesia ni Cristo. Kaya maraming lokal at distrito ang naitatag. At noong 1968,
sa pangunguna ng kapatid na Eranio Manalo, ang nooy tagapamahalang pangkalahatan ay isinagawa ang unang pagsamba overseas sa Hawaii, marking the first of many local congregations na naitatag sa ibayong dagat. At para po sa inyong kaalaman, narito po kami ngayon sa INC Museum kung saan ay makikita nyo po dito sa aming likuran ang replika ng bahay plantasyon kung saan isinagawa ang unang pagsamba ng Iglesia ni Cristo sa ibayong dagat sa Hawaii. And the rest is history, and still making history. Sa ilalim ng pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ay napakaraming ibiniyaya ng Panginoon Diyos sa Iglesia ng mga makasaysayang pagtatagumpay na kinikilala maging ng mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pero nagtataka ang iba kung bakit patuloy daw na nag-e-effort ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ipalaganap o i-share ang kanilang pananampalataya. Sinasabi pa po ng iba, bakit daw kailangan pa nilang umanib sa Iglesia samantalang meron na silang kinaaanibang relihiyon? Ano nga bang layunin kung bakit ipinalalaganap ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang kanilang pananampalataya? Para lang ba magparami ng miyembro? Yan ang ating aalamin sa kaalaman ng lahat. Magandang araw sa inyo mga kaibigan at happy 111th anniversary sa lahat ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, marahil po ay nagtataka kayo. Bakit sa loob ng 111 taon ay hindi po tumitigil o napapagod ang Iglesia ni Cristo sa pag-e-effort po na maipalaganap o ma-share ang aming pananampalataya? Baka sumasagi sa isip nyo, bakit ini-invite pa ako ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Gayong meron naman akong sariling relihiyon. Nagpaparami lang ba ng bilang ang Iglesia ni Cristo, mga kaibigan? Para po sa kaalaman ng lahat, ang ginagawa po namin ay katulad po ng ginawa ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano noon. Pakinggan po ninyo at ito po ang nakasulat. Dito po sa Efeso 3:6, mula po sa Saling The Living Bible, ay ganito po ang ating mapapakinggan. And this is the secret, that the Gentiles will have their full share with the Jews in all the riches inherited by God's sons. Both are invited to belong to His church, and all of God's promises of mighty blessings through Christ apply to them both when they accept the good news about Christ and what He has done for them. Mga kaibigan, napansin po ba ninyo, sa iglesia o church, doon po in-invite o inakit na umanib ang mga tao para maging tagapagmana ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, alin po yung church o iglesia na binabanggit doon? Na doon po in-invite ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Ganito naman ang ating mababasa dyan pa rin sa Efeso 3:6. Dito naman po sa Saling The Last Days Bible ay ganito po ang ating mababasa. The truth now revealed is that the Gentiles can be fellow heirs of God with Israel. They're eligible to be united in the same body, Christ's church. They can all now receive all the blessings God promises in the great news about Christ. Mga kaibigan, alin po yung church o iglesia na doon po in-invite noon ang mga Hudyo at ang mga Hentil? Yan po ang Christ's church o ang iglesia ni Cristo. Meron pong dalawang punto ang nais po namin na mapansin ninyo mga kaibigan. Una sa lahat, hindi po isang bagong bagay. Hindi po naisipan lang ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo na ang mga tao ay akitin o anyayahan sa Iglesia ni Cristo. Pangalawa, yung napakahalagang dahilan kung bakit po sinikap ng mga apostol na dalhin o akitin ng tao sa Iglesia. Na yun din ang dahilan kaya sinisikap po ng Iglesia ni Cristo, pati ng mga miyembro sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, yung dahilan ay upang mapabilang po ang tao sa mga anak ng Diyos at maging tagapagmana ng kanyang mga pangako. Ano pa po ang dahilan? At sa loob po ng 111 taon ay nag-e-effort ang Iglesia ni Cristo na akitin o hikayatin ng tao
na umanib sa Iglesia ni Cristo. Ano pa ba ang kahalagahan ng Iglesia ni Cristo? Pakinggan naman po ninyo itong nakasulat sa Efeso 4:12 mula po sa isa pang saling Ingles ng Biblia. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan ninyo ito. The common object of their labor was to bring the Christians maturity, to prepare them for Christian service and the building up of the Church of Christ. Mga kaibigan, ayon po sa ating binasa, sa Church of Christ o sa Iglesia ni Cristo, magagawa po ang tunay na Christian service o paglilingkod Kristiyano. Kaya kung mapapansin po ninyo, napakalinis po at napakabanal ng aming hangarin. Kaya po sa loob ng napakahabang panahon ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi po para magparami lang ng miyembro, ha? Hindi po para magparami lang ng bilang ng kaanib, kundi upang makasama po namin ang bawat isa sa inyo sa tunay na makakristyanong paglilingkod na ikapagtatamo po ng kaligtasan. Ano katunayan yan? Saan po ba idinaragdag ng ating Panginoong Diyos ang mga maliligtas? Pakinggan naman po ninyo itong nakasulat sa Gawa 2:47 mula po sa saling King James Version. Ganito ang ating mababasa. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Mga kaibigan, para sa kaalaman ng lahat, sa tunay na iglesia, idinaragdag ng ating Panginoong Diyos araw-araw ang mga taong maliligtas. Kaya marahil, nagtataka kayo, bakit namin kayo ini-invite na makinig sa Iglesia ni Cristo? Samantalang meron naman kayong sariling relihiyon. Dito po kasi tayo dapat maging kaanib para tayo ay magtamo ng kaligtasan. Hindi po ito claim lang, hindi po ito inimbentong aral, kundi ito po ang itinuturo ng Biblia. Sana'y nakatulong po kami para kayo magkaroon ng deeper understanding at appreciation kung bakit patuloy po naming ipinalalaganap ang aming pananampalataya. Kaya naman kung kayo'y may katanungan, huwag umasa sa fake news para sa kasagutan. Ako po ang kapatid na Ron Aranzaso. Magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng Sa Kaalaman ng Lahat.